Hi guys, this is Alejan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba mahirap makapasok sa Hong Kong as OFW? Kasi bilang katulong or domestic helper, kasi nga maraming nagbabalak na pupunta dito, yung kapatid ko, yung mga kaibigan ko. So bakit hindi sila makapunta? Yung sa kapatid ko naman, meron na siya, makakapunta na siya dito kasi nga yung kapatid ng amo ko, kukunin siya. Yun nga lang, masama ugali nun, salbahe yun. Parating nagbe-break ng contract yung mga nagtatrabaho doon. So ayoko na magaya yung kapatid ko. Ayoko makitang nahirapan yung kapatid ko tas nagtitiis. And ayoko din na, alam mo yun, natatali ako dito dahil sa kanya, sa kapatid ko. So gusto ko, pag mag-apply man siya sa Hong Kong, ibang amo yung kukunin niya. Kasi nga ayoko, yung dumating nga na bagong katulong, ayaw nila eh. Kaya papaalisin daw nila yon. Kasi nga, pinapaligpit nila ng bedsheet kahit na day off. So, big no. Yung iba na rason is, syempre, kailangan mo dito ng pera. Dito guys, kapag nag-apply ka, sa'yo lahat ng gastos. Meron doon loan ata, pero grabe, paldo talaga yung anuhan nila, times 3 or times 4 yung, yung presyo. Halimbawa, 15,000 lang ako. Pipresyohan nila yan ng 60,000 kasi loan, yung parang babayaran mo pag nandito ka na sa Hong Kong. So, labas talaga ng pera lahat dito, hindi katulad sa Middle East na gastos ng agency, gastos ng amo yung lahat. Dito, ikaw yung gagastos. Nakakatakot kasi nga, sabihin mong sayo yung gastos, pag punta ka dito, wala pang kasiguraduhan kung tanggap ka ng amo mo or hindi. So, may tendency pa na ma-terminate ka. So, anibago na naman. Katulad nung kasabayan ko dito sa pag-flight, 9 days lang siya sa amo niya. So, yung amo ko magulo. Ayaw tumahimik. Nakasimula na ako kanina mag-vlog tapos iikot na naman ngayon. Gabi na eh. So, yun nga, mahirap yun kasi hindi mo control yung lahat ba, so nakakatakot. Hindi katulad doon sa Middle East nga na patigasan doon ng ulo, paanuhan kayo ng amo mo kung sino sa inyo matibay. Dito walang ganun. Nakakatakot dito, pero pag nasanay ka na, sa una lang naman nakakatakot yung terminate na tinatawag, sa huli tatawanan mo na lang yan, hindi ka natakot. Tapos pag nandito ka naman, tas ma-terminate ka, pwede ka namang maka-apply, punta ka uli sa agency, mag-apply ka. Pag naswerte ka, meron ka pang additional na, alam mo yun, makakuha ka ng panibagong amo. So, another pakikisama na naman. Next is, kinakatakot na nila dito yung termination. Kaya minsan, ayaw din nila pumunta na dito. Yun yung isa din kasi na inaano nila. Kasi gagastos na nga sila. Katulad nung nakasabayan ko sa pag-apply, nagbenta ng kalabaw, nagbenta ng lupa, para lang makapag-apply, tapos hindi natanggap. So, alam mo, sugal yung pagiging OFW sa Hong Kong. Kasi nga, hindi mo sigurado kung may ka dito mapupuntahan. Ayan. So, ako, naswertehan lang. Alam niyo guys, yung amo ko ayaw manahimik. Alam niyo, swerte yung mga nasa Manila. Kasi, ayaw manahimik ng amo ko. Ang gulo. Alam niyo ba mga alas 12 na, gala pa siya ng gala yung amo kong lalaki. So, mamaya magulat na lang ako, buksan yan dito yung pinto. Ayaw niyo manahimik ko. Visit? So, nasa na ba tayo? Kinat ko na nga yung isa kong video dahil sa kanya eh. Ikot siya ng ikot. So, sorry guys, nawala ako. Karamihan sa mga natatanggap or nag-a-apply is mga Manila galing kasi maraming agency sa Manila and hindi ganun kamahal yung gastusin kapag Manila kasi makakakita ka or makakapili ka kung anong agency yung gusto mo kasi nga magkakatabi-tabi lang yung mga agency dyan. So, pwede kang, pag ayaw mo dito sa isa kasi nga mahal, pwede kang lumipat sa isa. Sa Bacolod, sa ibang Davao, Cebu, konti lang yung agency doon. So, wala kang ibang pagpipilian. Iloilo, medyo madami-dami daw agency. So, konti lang yung pagpipilian mo and kung ano lang yung nandyan, yan lang yung papatusin mo.
So mag-antay ka pa ngayon ng ilang buwan bago ka magkaroon ng amo. Sa kapatid ko naman kasi papuntang Middle East, wala pa silang amo, pero inaano na sila, tinitraining na sila, nag-uuwa na sila, ganyan, training na lahat, wala pa silang amo. Pagtapos na nila lahat ng requirements nila, tsaka sila ngayon magkakaroon ng amo. Ganon yung nangyari sa kapatid ko. And then nagbilang lang siya ng mga siguro isang buwan, lumayas na siya. So, swertihan lang talaga. Ayan. Alam nyo guys, yung Hong Kong, sa una lang yan nakakatakot. Pero pag dito ka na, kaya mo nang laruin, kaya mo nang anuhin yung sarili mo. Ako kasi, ako yung tao na nagkakamali ako sa una, pero hindi na yan mauulit yung pagkakamali ko. Sa susunod, alam ko na yung gagawin at mas alam nyo, bawat pagkakamali ko na nadadagdagan yung knowledge ko sa utak. So, kailangan ganun tayo. Kung na-terminate man tayo, na-break tayo ng contract, at sa susunod na contract natin or sa susunod natin nakuha ng amo, alam na natin yung kung hindi dapat ganito yung gagawin natin. And guys, another tip, huwag kayong palatanong sa amo nyo kasi yun din yung dahilan kung bakit pinalayas or nag-iba yung ugali ng matanda mama ng amo ko sa katulong. Kasi nga, nagtatanong sa bata yung katulong na yun na Indo. Tatanong siya sa bata. Yung bata na tinatanong niya, matanda na, mabunganga pa, madaldal pa. Nakwento yung sinasabi niya. Habang sinusundo niya daw sa daan yung bata, tinatanong niya daw, ano pangalan ng papa mo? Ano trabaho niya? Saan kayo nakatira? Ganyan. Ilan yung katulong niyo sa bahay? Ganyan, ganyan. At trabaho ng katulong no. Madami yung tinatanong. Kaya sinabi yun ng bata lahat doon sa lola tsaka sa mama. Kaya parang hinanapan na lang din nila ng paraan para lumayas yung amo ko, ayaw manahimik. Lumayas yung katulong. So, know your limit lang. Kasi yun nga, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito nagtatrabaho. Galingan na lang natin and mag-ipon tayo kasi wala tayong kasiguraduhan. Hindi natin alam. Katulad ko, gusto ko nang umuwi. Nakakapagod siya. And minsan hindi na ako nagigising sa alarm ko. Ay, grabe yung amo ko. Sobrang tulog na. Nawawalan ako ng focus dahil sa kanya. Maingay siya sa labas. Bastos to eh. Alam nyo, kahit yung amo kong babae, napipikon dito sa kanya kasi kahit tulog na sila, pag nagbagsak to ng pinto, talagang alam mo yung parang may kaaway, bagsak talaga malala. Alam mo yung magigising yung kaluluwa mo kapag ito wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang talaga yung sarili niya, bahala siya dyan. O sige na, na lang, bukas na lang ako babawi. Love you guys. Wala na ako ng gana.